Ano ang personalization of victim mentality? Ang personalization ay isang uri ng mindset o kaisipan na kung saan iniisip mo na ang mga nangyayari sa paligid mo ay may kinalaman sa iyo. O madalas iniisip mo na baka ikaw ang dahilan kung bakit nangyari ang mga iyon. Halimbawa, pag may nangyaring masama sa iba, iniisip mo na baka dahil sa ginawa mo noong nakaraan kaya nadadamay ang ibang tao. Maari mong sagutin ang mga susunod na tanong. Una, nararamdaman mo bang guilty ka o kulang pa ang nagawa mo sa isang sitwasyon na wala ka naman talagang kontrol? Yung tipong kasalanan mo na maraming nasalanta ang bagyo. Ikalawa, madalas mo bang naiisip na baka ikaw ang pinatatamaan ng mga post ng friends mo sa social media o na pinagkakaisahan ka ng mga nakakakilala sa'yo? O di kaya ay binibigyan mo lagi ng interpretasyon ang pakikitungo nila sa'yo na pakiramdam mo ay ayaw nila sa'yo? Madalas mo bang isipin na kasalanan mo ang isang masamang pangyayari at ikaw ang dapat sisihin? Laging bang naiisip na parang may mali sa'yo? Baka nga personalization na ang nararamdaman mo. Ayos lang naman na maramdaman mong tila ba nape-personal ka na o mag-isip na responsable ka sa nangyari paminsan-minsan. Pero kung ikaw ay may problema, may kinalaman sa anxiety, baka maisip mo na pinagtichismisan ka na ng mga kaibigan mo o sinasadya ka talagang hindi isama sa isang project o outing nila. Mas malala ang personalization sa mga taong may anxiety disorder or depression. Heto pa ang mga halimbawa ng personalization. Kapag iniwan ka ng iyong kasintahan, iniisip mo na kasalanan mo ang lahat. Baka iniisip mo, sana ginawa ko lahat ng hinihingi niya. Hindi sana nagkaproblema ang relasyon namin. Kung isa kang nanay, baka naiisip mong kasalanan mo kung bakit nabubuli ang anak mo sa school. Baka naiisip mo, kung sa ibang school ko sana na-enroll ang anak ko, maiwasan sana ito. May post ang friend mo sa social media tungkol sa kanilang achievements o mga narating sa buhay. Baka naiisip mo, wala talaga ako sa kalingkingan nila. Ako na lang napag-iwanan. Wala akong kwenta. May lakad kayo ng kaibigan mo pero tinawagan ka niya para sabihing hindi ka niya masasamahan dahil daw may emergency na kailangan niyang gawin. Baka naiisip mo, ayaw mo lang sabihin sa akin ng totoo. Ayaw mo lang talaga akong kasama. O di kaya maisip mo, kasalanan ko kung bakit hindi kami natuloy. Iniiwasan mo ang isang mahal sa buhay dahil pagod siya o hindi magandang araw niya at baka pagbuntunan ka niya ng galit. Napansin mo ba ang pagkakapareho ng mga sitwasyong nabanggit? Oo, nasa tingin mo, ang mga masasamang nangyayari sa paligid mo ay laging may kinalaman sa iyo. May napansin ka pa bang iba? Baka hindi mo napapansin na wala ka naman talagang kontrol sa iyong kalagayan at magkakaiba lang talaga ang mga tao. Bakit masama ang personalization? Ang personalization kasi ay maaaring magdulot ng negatibong pagtingin sa sarili at sobra-sobrang kritisismo sa iyong kakayahan mula mismo sa iyo. Nagdudulot ito ng nakakasirang emosyon kagaya ng pagkahiya, pagkakonsensya at pagkalito. Ano naman ang victim mentality? Ito yung pag-iisip na lagi ka nalang kawawa, inaapi o pakiramdam mo wala kang kakampi. Pakiramdam mo lahat na lang ay kontra sa iyo. Kapamilya man yan, kaibigan, kaklase o katrabaho. Baka meron ka naman sanang pwedeng gawin para maayos ang problema pero iniisip mo na wala ka namang kasalanan at wala kang magagawa tungkol dito. Maaaring personalin mo rin ang mga bagay-bagay gaya ng binanggit natin kanina tungkol sa personalization. Maaaring maisip mo, wala naman akong ginagawang masama pero lagi na lang akong ginaganito. Madalas ganito mag-isip ang mga taong may victim mentality. Nangyari na ito dati sa akin, alam kong mangyayari muli sa akin. Si ganito,
Si ganun ang may pakana nito. Kasalanan ito ni kahit wala ka namang ebidensya. Maaari mo ring maisip na wala nang saysay para baguhin o ayusin ito dahil wala nang solusyon sa problemang yan. Para sa mga taong may victim mentality, mas madaling maging negatibo kaysa ayusin ang problema. At baka impluensyahan pa nila ang iba para ganito rin sila mag-isip. Madalas nangyayari ito dahil sa trauma, mabigat na problema o kirot na nararamdaman. Pero kailangan mong tandaan na kahit wala kang kontrol sa mga nangyari sa iyo sa nakaraan, may kakayahan ka pa rin sa kung anong pwedeng mangyari sa hinaharap. Halimbawa, lagi ka bang nare-reject sa paghahanap ng trabaho? Maaari mong pagbutihan pa at subukang mag-improve sa iyong kakayahan. Pero kung ikaw ay may victim mentality, iisipin mo na lang na wala ka nang magagawa at maaawa ka na lang sa sarili mo. Baka gumawa ka pa nga ng kwento sa utak mo tungkol sa nakasabayan mong natanggap. Natanggap lang yun dahil may backer. O kamag-anak niya yung manager. Kahit na wala ka namang ebidensya. Hindi mo matanggap na baka may kailangan ka pang i-improve. At dahil nga may victim mentality ka, mas gusto mong tanggapin yung sinasabi ng utak mong hindi ka natanggap kasi may discrimination. Dahil doon, wala ka nang gagawin para i-improve ang sarili mo. Ganon din sa pag-ibig. Kung lagi kang nare-reject o nababasted, baka isipin mong walang nagmamahal sa'yo. O di kaya wala kang karapatang mahalin. Sa ibang pananalita, gusto mo lang talagang kaawaan ang sarili mo at wala ka nang gagawin para mabago ang anumang dapat mong baguhin upang mabawasan ang chance na ikaw ay muling ma-reject. Sa bagay, mukhang dito sa atin, gustong-gusto ng marami ang mga palabas na nagdudulot ng victim mentality. Paano? Madalas, gustong-gusto natin ang mga palabas na nagdudulot sa atin ng maging emosyonal. Gustong-gusto ng marami ang mga palabas na ang bida ay inaapi, kawawa, underdog, nagpapabugbog sa una, tapos sasabihin sa huli, bukas luluhod ang mga tala, babangon ako at dudurugin kita, pag puno ng salop, kailangan ng kalusin. Ito pa ang mga kadalasang signs na maaaring may victim mentality ka nga. Sinisisi mo ang iba sa kung ano ang nangyayari sa buhay mo. Pakiramdam mo, nakaprogram ng maging malungkot ka habang buhay. Hirap kang harapin ang pagkakamali mo. Madalas kang nega. Pag may gustong tumulong sa'yo, ikaw pang galit. Gumaganda ang pakiramdam mo pag kinaawaan mo ang sarili mo. Gustong-gusto mong sumama sa mga taong kagaya mong nega. Yung mga maraming reklamo sa buhay at madalas manisi ng iba. Hirap kang gumawa ng pagbabago sa buhay mo. Pakiramdam mo walang umiintindi sa'yo. Wala kang tiwala sa sarili mo at mababa ang pagpapahalaga mo sa sarili o self-esteem. Kailangan mong ipamukha sa iba na ikaw lagi ang biktima. Gusto mong maramdaman ng mga taong nakasakit sa'yo na mali sila. Para sa'yo, kung hindi mo kakampi ang isang tao, kaaway mo siya. Konti lang ang paki mo sa problema ng iba. Lahat na lang ng nangyayari sa buhay mo ay binibigyan mo ng kahulugan. Wala kang sigla habang ginagawa ang mga bagay na dapat mong gawin. Tingin mo napaka-unfair ng mundo. Paranoid ka sa mga pwedeng masamang mangyari. Hindi ka handang umunawa sa nararamdaman ng ibang tao. Para sa'yo, permanente na ang pagiging sablay mo. Lagi mong naiisip na wala ka nang magagawa pa. May tendency kang palakihin ang mga simpleng problema. Lagi mong kinukumpara ang sarili mo sa iba at naiisip na mas magandang kalagayan nila kaysa sa'yo. Ngayon, anong pwede mong gawin upang malabanan o maihinto ang pagpersonal sa mga bagay-bagay
at ang pagkakaroon ng victim mentality. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan na hindi mo pwedeng kontrolin ang ibang tao at hindi mo kailangang maging superhero upang maging payapa ang isip mo. Baka ang pwede mo lang gawin ay gawin ang abot ng iyong makakaya at hayaan ng mga bagay na wala kang kontrol. Sabi nga, give your best and surrender the rest. Alamin mo ang anxiety triggers mo o yung mga bagay na nagdudulot ng anxiety o labis na pag-aalala mo. Basta huwag mong i-judge ang sarili mo. Dapat kang magkaroon ng self-compassion. Ibig sabihin, dapat kang maging mabait sa sarili mo lalo na sa mga panahong nahihirapan ka. Isipin mo ha, nahihirapan ka na nga, lalo mo pang pinahihirapan. Patuloy mong pagsikapang maging mabait sa sarili mo upang maiwasang lumala ang anumang sakit sa emosyon. Maging makatotohanan ka. Ang mga bagay na nangyayari ay hindi lang nagpo-fall sa dalawang categories. Na kung hindi maganda ay masama na agad ang nangyari. Huwag mong isiping black and white lang ang mundo. Mag-stick ka lang sa kung ano talaga ang nangyari. Huwag mong bigyan ng ibang kahulugan ang mga iyon. Maaari mong sabihin sa iyong sariling mga salita gaya ng, ayos lang, hindi ko kailangang maging perpekto. Nagkamali ako o nagkamali si ganito. O hindi sana ito ang gusto kong mangyari. Pero ayos lang yon, matatanggap ko rin yon. Di naman ito katapusan ng mundo. May iba pa namang pagkakataon. O, ayos lang yon, may pagkakataon pa naman para itama. Ayos lang yon, magiging okay din yon. Subukan mong mag-relax, huminga ng malalim, kumanta, at gumawa ng mga positibong bagay. Basta gawin mo ang mga mabubuting bagay na nakakatulong upang ma-divert o malihis sa iba ang negatibong kaisipan. Piliin mo ang mga kaibigan na may positibong pag-iisip. Yung mga kaibigan na tutulungan kang tanggapin kung anong kaya mo at hindi mo kaya. At mga kaibigang hindi nag-e-expect ng masyadong mataas para sa'yo o para sa sarili nila. Yung tama lang. Yung kaibigang kaya kang ituwid pero nakahanda kang suportahan. Yung mga kaibigang tumatanggap ng pagkakamali at hindi magaling manisi. Patawarin mo ang sarili mo o ang ibang nakasakit sa'yo. Hindi mo kailangang umuo sa lahat ng pagkakataon. Piliin mo lang ang mga bagay na naaayon sa prinsipyong sinusunod mo. Buhay mo yan. At ikaw ang gumagawa ng desisyon para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao. Magkaroon ng goals na maaabot mo. Maging mapagpasalamat sa mga bagay na meron ka na sa buhay. Siyempre, gaya ng madalas nating sabihin, maganda pa rin na magpatulong sa isang mental health professional kung sa tingin mo ay meron kang ganitong mga problema. Laging tandaan, ano man ang narating mo ngayon, narating mo yan dahil sa mga desisyong ginawa mo sa nakaraan. Maliliit man yan o malalaking desisyon. Pero may mga bagay na wala kang kontrol at maaaring magkamali ka o hindi mangyari ang gusto mo. Pero ang totoo, ayos lang yon. Reality check. Hindi madaling baguhin ang nakasanayan mo ng gawin o kung paano ka mag-isip. Maging matiisin at magsaya kung may mga pagbabago kang nagawa. Maliit man yan o malaki. Tandaan mo, proud kami sa pagsisikap mo.